Ginising na po tayong lahat ni Lord sa araw na to para mapakinggan yung pinakamahalagang mensahe niya para sa ating lahat. Alam ko na bawat message ni Lord ay may dahilan. Bawat message ni Lord ay talagang tumatatak sa ating mga puso at talagang dapat nating maisabuhay at maisagawa ito. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay makinig, tayo po ay matuto, at atin pong isapuso ang bawat mensahe para sa araw na ito na ihahatid po sa atin ng atin pong butihing Pastora Maricel Diniega. Ayun, good morning. Good morning po sa lahat. Masaya po ba tayo? Isa lang yung... Sige, ulitin ko po. Masaya po ba tayo? Na-excite po ba tayo? Amen. So, ayun po, no? So, ang saya ko ngayon kasi sabi ko, ang dami ng tao. So every Sunday, God is working para talagang punuin yung bawat upuan. Pero kulang pa rin yan. Hindi pa ganun kapuno. Pero we are praying for more. Siyempre gusto nating handugan si Lord ng maraming kaluluwa na nauuhaw sa Kanya, di ba? Pero habang kayo nandito, sabihin mo nga sa katabi mo, mapalad ka dahil nandito ka. May blessing ka kay Lord. Amen. So, alam niyo po, nung kaninang umaga, pagising ko, bad mood kaagad ako eh. Bad mood talaga kaagad ako. Siguro kasi the enemy is working talaga kasi alam niya, magpipreach ako. So, bad mood ako kasi yung mga anak ko nag-aaway. Sabi ko, ang aga-aga nag-aaway kayo. Tapos ang daming mag-chat, di ako makakapunta. Sabi ko, ano ba to Lord? Why the enemy is working sa araw na to? Hindi ganito yung gusto kong mabasa sa pagising ko. So, ang dami po, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Nagsasabi, sorry sister, di po ako makakapunta. Sa servants, meron ding di makakapunta. Pero sa servants naman, mauunawaan ko. Pagpasensyahan nyo na po, wala sila. Ricky, si Ricky may tawag dito, binyag. Si Mea naman, ngayon lang nakapagtrabaho, pagbigyan na natin. So, pero hopefully, ipag-pray natin na magkaroon siya ng magandang schedule. Pero kanina talaga, naaburido ako. Kasi habang naririnig ko na wala dito, sabi ko, ano ba to Lord? Nawawala naman ako ng gana. Bakit lahat na lang wala? Pero alam mo yun, nandun yung ano ko na hindi eh. Hindi natatapos yung gawain ng Diyos dahil may isa o dalawang wala sa ministry. Amen? Dapat patuloy tayo. Wala yung asawa mo, pupunta pa rin ako sa church. Diba? Wala yung kapatid mo, wala yung kaibigan mo, wala yung katabi mo, okay lang. Basta ako pupunta ako kay Lord. Amen? Patuloy tayo. Hindi talaga tayo makukumpleto sa lahat ng pagkakataon. Maraming mga reasons. Sabi nga, kung hindi ka mapigilan ng dyablo sa mga problema, gagawin ka niyang busy. Diba? Pero kailangan, nandun yung pagpapatuloy natin na talagang magsumikap na hindi mananalo si Lord. Pero may mga time talaga na hindi talaga natin makukontrol yung mga bagay na hindi tayo makakapunta. God can see that naman kung valid yung reason mo and He understand. Pag hindi po kayo nakapunta, bawi next week. Huwag nang isipin, ayoko nang magsimba. Nahihiya na ako pumunta, hindi ako nakapunta next week. And nung last week, huwag pong ganun. Hindi ka na nga nakapunta last week, hindi ka pa rin pupunta next week. Mas nakakahiya kay Lord yun. Amen? Pero I'm so blessed sa mga tatay kahapon. Alam niyo po, kahapon mag-isa lang ako dito, kasama ko yung worship team. Sabi ko, kahit papano, nandito yung worship team at may usher pala, nandiyan daw siya. Di ba? So, yun. Dadalawin mo yung ano, no? Tapos, yung pinuntahan ko sila, sila sis Lenlen. Alam niyo po, nakakatuwa. Kasi, wala yung leader, wala si Brother Jay, wala yung ng lalaki. Pero si Brother, yung ano niya, pumunta dito, sabi, meron po bang gawain? Sabi ko, may sakit ngayon si Brother. Sabi niya, okay lang po, wala rin kasi yung iba. Sabi ko, bakit? Nasaan yung ibang mga tatay?
Ano po kasi, nagsisikap silang matapos yung pilian para sigurado bukas makapagsimba sila. Palakpakan nga po natin yung mga tatay. Di ba? So yan, si Brother Archie, bago pa lang yan. Pero kanina, ang aga niyang nakaredy, excited sila. Yung sinundo ko sila doon, pero sila nandito na. Ako yung sumundo, ako yung late. Sila nandito na ang aga, di ba? So, napakabuti ng Panginoon sa buhay niyong lahat. Palakpakan nga po natin ang mga sarili natin at ang Diyos. Amen. Praise God. Ready na po ba tayo sa mensahe ni Lord? Amen. So sa lahat po ng aming viewers, nanonood ng aming live. So pa-comment naman po, praise the Lord, at kaila Pastora Noemi, Brother Leslie, kila Pastor Ricky, Ate Hazel. So alam namin nanonood kayo, at sa iba pa, be excited sa mensahe ng Diyos. Amen. So tayo po muna yumukot manalangin, i-welcome natin yung presence ni God. Lord, maraming salamat po, God, sa time ng bawat tao na narito. Salamat dahil alam kong binigyan mo sila ng katagumpayan sa mga labang dumating sa buong linggo, kaya sila ay narito ngayon. At alam ko, God, hindi mo sasayangan yung oras ng pag-upo nila, Lord, sa araw na ito. Sapagkat bibigyan mo ng kagalingan ng mga may karamdaman sa araw na to, Panginoon. Bibigyan mo ng kalakasan ng mga pinanghihinaan ng loob at pananampalataya, O Diyos. Patatatagin mo yung mga tao nagpapatuloy, ngunit merong mga kahinaan pa, Panginoon. At gagabayan mo yung mga kapatiran ko, Panginoon, sa araw na ito. Paano sila makakapananatili sa gitna ng mga pagsubok ng buhay sa mundong ito, Lord. Salamat, God, sapagkat alam namin, hindi man namin maaasahan ang mga tao o yung mga bagay ng mundong ito, pero maaasahan ka namin palagi, Lord, na lagi kang sasaklolo kapag tumawag kami sa iyo. So, Lord, be in control, God. Nawa po ikaw lamang ang marinig ng aking mga kapatid, at nawa po mabless sila, Panginoon, sa araw na ito, sa mensahe mo, Panginoon. Walang uuwi na walang tinanggap na mabuting bagay mula sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Salamat, God. Manguna ka. In Jesus' name, Amen. So nakalimutan ko, no? Gusto ko rin magpasalamat sa mga kapwa ko lingkod na nandito ngayon, na sa kabila ng mga pagsubok, kabisihan, nagpapatuloy. Palakpakan nga rin po natin sila. Let's appreciate them. No? Kasi may mga sariling buhay din yung mga yan, pero they make sure na hindi sila magkukulang na mapangalagaan kayo. Amen po ba? So, ano po ang title ng mensahe ng Diyos ngayon? So today po, nandito po tayo sa lesson natin, sa team natin na binigay ni Pastora Noemi, pero syempre alam naman natin galing din yun kay Lord, pinag-pray niya. So ang topic natin for the whole month is the power of stillness in the wilderness in pursuing God's promises. So ano po ba yung Tagalog nito? Ang kapangyarihan ng pananatili sa gitna ng mga pagsubok para makamtan mo ang mga pangako ng Diyos. Amen? So, nung nakaraan, yung topic ni Brother Arnel is about stillness, di ba? So, about stillness, at napakaganda rin ng mensahe ni Bro Arnel last Sunday. Alam ko na blessed din ang bawat isa. So, ngayon naman, ang title naman ng mensahe ng Diyos ay Stillness in the Wilderness. Sabihin nga po ulit natin, stillness in the wilderness. So yung stillness, alam na natin, yung stillness, Tagalog, pananatili. No? Pero ano ba yung wilderness? Ano yung tinatawag na wilderness? So malalaman po natin kung ano yung wilderness. Later on, ituturo sa atin yan ng Panginoon. So ang ating pong verse ay matatagpuan sa Exodus 14:13-14. So sa may mga Bible po, I hope dinadala nyo ang Bible at hindi lang ito display. Nawa po, mabuksan natin ito sa Tagalog, Exodus chapter 14, verse 13-14. Sa English naman po, Exodus chapter 14, 13-14. Sabay-sabay nating basahin. Fear not, stand still, and see the salvation of the Lord. So sa Tagalog sabi, huwag kang matakot, manatili ka lang, at makikita mo ang pagliligtas ng Diyos. So, salamat sa mensahe ng Diyos. Sino po ba yung author ng Exodus? Sino po ba ang nagsulat ng Exodus?
Si Moises po. So, mapapansin ninyo, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, yan po ay ilan sa mga sinulat ni Moises na nagpapakita ng history, no? Kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng tao. So, sabi po dito, yung purpose po, bakit ito sinulat ni Moises is to display God's power and to reveal God into the people of Israel, to Pharaoh, and to the readers today. So ngayon, sinulat po yung Exodus kasi sabi, para ipakita kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Maipakilala siya sa mga tao ng Israel at sa Egypt at sa mga bumabasa ngayon. Kaya pag binasa nyo yung Exodus, makikita nyo talaga kung paano kumilos ng kamangha-mangha si God sa Book of Exodus. At sabi dito, Exodus is God's fulfillment of God's promise. So yung Exodus sinulat para ipakita kung paano tinupad ni God yung pangako niya sa Israel. Gustong ipakita ng Exodus na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako in an amazing way. Sino ba dito sa inyo nag-iintay na matupad ang pangako ni Lord? Marami sa atin, di ba? And today, God's message wants to tell you na tumutupad ang Diyos sa kanyang pangako. It may take time, but He will always fulfill. Amen po? So, dito, bigyan ko po kayo ng background. Sabi po dito, Exodus is showing that God fulfilled His promises. Or God fulfilled His promises. Ano sa mga promise niya? Yung pinulfill niya sa Exodus. Alam niyo po, dahil sa matigas ang ulo ng Israel, ang daming ginamit ng Diyos na para paalam sa kanila na makasalanan sila at mapaparusahan sila, pero hindi sila nakinig. Naging matigas ang ulo nila. Kaya ang nangyari, hinayaan silang masakop ng Ehipto ng Panginoon at ng iba pang mga nation. Nagkawatak-watak ang Israel. Pero sabi niya sa Old Testament, I will not be angry to them forever. Hindi ako habang buhay na magagalit sa Israel. Time will come na titipunin ko ulit ang aking bayan at dadaling ko sila sa aking lupang pangako. Diba? So yun po yung sinasabing tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. At dito po sa Exodus, pinakita dito kung paano tinupad ni Lord yung pangako niyang i-rescue yung mga Israel na ginawang alipin ng Egypt sa matagal na panahon. Hindi lang po sila basta ginawang alipin dahil sila'y namamatay araw-araw sa hirap ng trabaho at walang maayos na pagkain. But they are always crying out to God, Lord, save us. At dahil may pangako ang Diyos, ginamit niya si Moises para ipakita na tutupad siya sa kanyang pangako. So dito rin sa Exodus, pinapakita na yung kapangyarihan ng stillness kapag nananatili ka sa gitna ng wilderness, makakarating ka talaga sa lupang pangako ng Diyos. Amen? Makakamtan mo talaga yung mga pangako ng Diyos. Pero kagaya nga ng tanong kanina, ano nga po ba yung wilderness? Ano ba yung wilderness, sister? Bakit wilderness? Pananatili sa wilderness. So sa literal na explanation ng wilderness, ang wilderness po ay isang masukal na kabundukan na maraming sangasangang daan na hindi mo alam kung saan yung palabas. At sa wilderness po na yon, ito yung kabundukan na maraming danger kang pwedeng maranasan. Mula sa mga hayop na mabangis, di ba? Sa mga pwedeng mangyari. Kasi nga gubat, di ba? Wilderness, maraming kapahamakan, hindi mo alam kung saan mo makikita ang daan. Pwede rin namang, desert. Matatawag ding wilderness yung desert kasi yung desert malapad, hindi mo rin alam kung ano yung meron sa desert. At hindi mo rin alam kung paano ka makakalabas sa desert. So, yun po ang wilderness. Pero sa biblical explanation, ano nga po ba yung wilderness? So, sabi po dito, sa biblical explanation, una, wilderness is a place of testing and purification. So sabi po, sa biblical explanation, ang tinatawag na wilderness ay ang lugar ng testing. Lugar kung saan ka dinadala ni Lord na tinitest yung faith mo. At
Pinupurify ka ni Lord sa lahat ng mga kasalanan na nagawa mo. At sabi dito tinetest ni God yung faith mo and obedience mo. Parang si Jesus. Nung bago siya suguin, dinala siya sa wilderness. At doon si Jesus tinest sa faith and obedience niya. Di ba makikita natin, 40 days siyang nasa wilderness at doon si Satan, alam na gutom si Jesus. Tinetest niya yung faith, sabi niya, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay. Yung ano na to, yung bato na to. Di ba? Minsan ganun yung test of faith natin pagkain no? Pag nagfa-fasting, nakakalimutan na naka-fasting. Basta may masarap na pagkain. So yun yung unang testing kay Jesus. Pangalawa, tinest naman siya sa ano po yung second na testing sa kanya? Sa power. 'Di ba? So, sabi ni Satan, kapag hinulog mo diyan yung sarili mo, sa ano pala no, sa pagtatiwala kay Lord. Kapag hinulog mo diyan yung sarili mo, sigurado magpapadala ng anghel yung Diyos para iligtas ka kasi sabi niya, hindi niya hahayaan na masaktan kahit yung dulo ng daliri mo. Pero sabi ni Jesus, wag daw susubukin ang Panginoon. Di ba? So, tinest siya doon sa kanyang pagtitiwala. At ano yung huli? Sa power. Merong mga tao kahit Christian na protest yung power. Ano? Sinabi, ibibigay ko sa iyo lahat ng nakikita mo yung kaharian. Basta sambahin mo ako. So as you can see, yung wilderness na yun, naging place of testing ni Jesus. At naging test din ng obedience. Pinakita niya na hindi niya sinunod yung gusto ng dyablo at ang sinunod niya ang gusto ng Diyos. Kaya siya ay nakalabas sa wilderness na yon. Ganon din si Moises. 40 years din siyang sinubok sa wilderness bago siya gamitin ng Diyos. Imagine, no? At ano pa? Yung Israelites. 40 years silang naglalakbay bago sila nakarating sa promised land na dapat 40 days lang. So, nandun sila sa wilderness. Bakit? Kasi naglalakbay sila sa isang lugar na hindi naman nila kilala. Iisipin nila pagkain, iisipin nila inumin, iisipin nila yung pangangailangan nila sa bawat araw. Plus, nagkakagulo-gulo pa sila dahil sa iba't ibang paniniwala na meron yung iba. Kasi hindi lang Israelites lahat. May mga taga-Egyptian, mga Egyptian na sumama. So, tingnan mo, kaya naging magulo. So, habang nasa wilderness sila, doon tinetest yung faith nila at obedience sa Panginoon. So, pangalawa, ano daw po yung wilderness? A place of divine encounter with God. So, yun pala, no? Doon mo pala, yung wilderness ng buhay natin pala, yung mga lugar kung saan ka dinadala ni Lord para masubok yung obedience and faith mo, dyan mo rin pala mai-encounter ang Diyos. Naniniwala po ba kayo? Naalala ko po nung dinala ako ni Lord doon sa wilderness ng buhay ko, no? Naalala ko na doon ko siya mas nakilala. Na wala ako ngayon kung hindi ako dinala ng Diyos sa mga wilderness ng buhay ko. At hindi ako ganito katatag ngayon kung hindi ako sinubok sa wilderness ng buhay ko. Kaya nga po, pasalamatan niyo yung mga wilderness na kinalalagyan niyo ngayon. That will be your great testimony one day. Amen po? Sabihin mo sa katabi mo, magiging testimony na lang yung wilderness na yan. Amen. So, ano pa po? So, sabi dito, di ba? Paano mo masasabi na sa wilderness, sa place of testing mo makikilala si Lord? Tingnan mo si Hagar. Si Hagar, di ba yung alipin, yung servant nila Abraham at Sarah? Nung mabuntis siya, pinag-initan siya ni Sarah, pinaalis siya. So, during the time na nasa wilderness siya, nasa desert siya, halos mamatay sila, walang inumin, walang pagkain, feeling niya inabando na siya ng iisang lalaki na pinag-alayan niya ng buhay niya, wala nang nagmamahal sa kanya, pero doon niya nakausap ang anghel ng Diyos. Nagpadala ng anghel ang Diyos para sabihing nakita ni Lord at narinig yung pagtangis mo. Kaya nga po sabi niya, doon sa lugar na yon, sa wilderness na yon, tinawag niya yun na, doon niya tinawag na sinabi niya na, the God who sees me. The God who sees me. Ang Diyos na nakakita sa akin. Kasi doon niya nakilala ang Diyos. 'Di ba? Sa mga wilderness ng buhay niyo, diyan niyo mas mauunawaan kung gaano kayo kamahal ng Panginoon.
Amen? Number 3, ano pa daw po yung ibig sabihin ng wilderness? A place of preparation for future purposes. Diba? So dyan pala kayo piniprepare ni God. Dyan niya pala kayo hinuhubog na maging matatag yung pananampalataya ninyo. Minsan, nasa wilderness kayo, tinitest kayo ni God, hinuhubog niya kayo, pero doon kayo sumusuko. Doon kayo nag-i-stop na magpatuloy sa Diyos. Pero dapat pala, doon kayo mas nananatili. Dahil hindi kayo makakalabas sa wilderness na yan kung kayo ay titigil. Kung hindi kayo magpapatuloy, magiging stuck up. Kaya nga maraming Kristiyano, hindi nag-grow kasi lagi na lang, urong-sulong sa pananampalataya. Imbis na paurong na sana, susulong pa at magiging stack up, kaya hindi malampasan yung wilderness, kaya hindi magamit ni Diyos. Diba? Hindi magamit ng Diyos. Bakit? Kasi nandun pa rin sa wilderness, dapat wala na dun eh. Pero dahil nga, ikaw kasi sa sarili mo, kailangan mong magdesisyon na manatili ka para mangyari yung gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Pero dun pa tayo sumusuko madalas. Diba? Maging Kristiyano tayo na handang lumaban. You are the army of Christ. Amen? I am a warrior of God. Sabihin nga po natin yan. I am a warrior of God. Hindi ako duwag, hindi ako takot, hindi ako sumusuko. Dapat ganyan ng Kristiyano. Hindi kapag may pagsubok, wala na, hindi mo na makita sa church. Kung sa church pa lang, hindi mo na kayang mapanindigan yung dedication at commitment mo sa Diyos. Paano mo lalampasan yung mga pagsubok ng buhay? Mas mabigat yan kaysa sa pagpunta sa church. Sa church, ang lapit-lapit lang. Yung iba nga, taga Luzon pa. Nakakarating dito, minsan tayo, nandyan lang yung bahay natin, di pa tayo makapunta. Mga kapatid, kung pagdalo pa lang sa church, hindi nyo magawa, paano nyo malalampasan yung mga wilderness ng buhay nyo? Hindi nyo rin yan magagawa, di ba? Mag-umpisa kayo sa paglapit sa Panginoon. Siguraduhin ninyo na hindi kayo nagkukulang sa time sa Diyos dahil kapag ganun yung ginagawa ninyo, malalampasan nyo rin yung mga wilderness ng buhay ninyo. Bakit? Dahil sa Diyos kayo kumukuha ng lakas. At ang taong kumukuha ng lakas sa Diyos, hindi matatalo ng anumang mga pagsubok. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ang lakas nyo. Siya yung sanggalang nyo. Siya yung saklolo nyo. Kung hindi kayo lumalapit sa Diyos, paano kayo magiging malakas? Diba? So ngayon, ang tanong, sino ba yung mga wilderness ng buhay nyo? Na yan. Alin ba yung mga wilderness? Tingnan mo nga yung katabi mo, baka yan yung wilderness mo. Yung test of faith mo. Yan ba yung nagtitest ng faith and obedience mo kay Lord? So, tingnan natin, baka yan. So, maging matyaga ka kasi baka 40 years mong pagtiisan yan. Pero kung pwede namang 40 days lang, di ba? Kung gusto mo 40 days lang, kailangan manatili ka sa Panginoon, maging tapat ka, at padadaliin niya yung mga wilderness na yan para malampasan mo yan. Amen po ba? Maaaring yung wilderness ng buhay mo, yung asawa mo. Yung asawa mo na pasaway, sakit ng ulo, yan yung wilderness mo, sinusubok yung faith mo. Meron ba rito mga asawa sinasabi, dahil talaga sa'yo, nagkakasala ako. O kaya naman yung mga anak mo, kaya ako nagkakasala, nagagalit ako dahil sa tigas ng ulo mo eh. Imbis nagbabago na ako. Diba? Yan ba yung mga wilderness? Tandaan mo. Diyan mo ma-encounter si Lord. Pasalamatan mo yung wilderness na yan. At kapag naging matapat ka, kapag nanatili ka sa wilderness na yan ng may pananampalataya at nagpapatuloy ka sa Diyos, sabi ng Diyos kasama mong lalabas sa wilderness. Hindi na yan magiging place of testing yung mga asawa, anak nyo. Magiging place of blessing na yan ng buhay ninyo. Amen po ba? Amen. Pero, paano nga ba makapag-stand still sa mga wilderness ng buhay natin? So, sabi dito, for this to know, we must know how God moved in the life of people na dinala niya sa mga wilderness, no? Kung saan sila doon sinubok. Una na po dyan ay si Moises. Kasi dito tayo hiikot sa Exodus. Si Moises, bago siya ginamit no, ni God, bago siya dinala ni God sa service, sa work, no, na pinapagawa niya, dinala muna siya sa wilderness ni God para siya ay mai-prepare para doon sa divine purpose ng Diyos. So ano ba, 40 years siya no, dinala sa
wilderness at doon siya training ni God bago siya sinugo na bumalik sa Egypt para i-rescue ang mga taga-Israel. At ganun din yung Israelites. No? Bago sila ni-rescue, bago dumating si Moises, 40 years muna silang naghihirap doon sa Ehipto. Plus another 40 years nung naglalakbay na sila patungo sa Promised Land. No? At sabi dito sa Exodus 14:13-14, people of Israel, while they are in the wilderness, doon sila nasubok yung pagtawag nila sa Diyos dahil nahihirapan eh. Aminin natin, pag nahihirapan tayo, doon nagiging consistent yung pagtawag natin sa Diyos. Kung kailan may mga pagsubok, doon tayo talagang umiiyak. Pagka okay yung sitwasyon, okay lang. Pagka halimbawa matutulog na, Lord, thank you Lord sa pagkain, thank you sa araw na ito, good night, tulog na. 'Di ba? Pero pansinin mo, pag may mga problema ka, hindi yan makatulog. Kahit madaling araw, gigising yan, magpe-pray, Lord, God, wala akong pag-asa, ikaw lang. So tingnan mo, your wilderness move you closer to your God. Amen? Talaga eh. So, dito, pinakita na dahil yung Israelites, habang sila ay nasa wilderness, patuloy sila sa pagtawag sa Panginoon, sa paghihintay ng pagliligtas ng Diyos, sinakluluhan sila ng Panginoon. Pinakita ni Lord na tinupad niya yung kanyang pangako. Hindi lang dahil sa tapat siya sa mga pangako niya, kundi dahil din naging consistent din yung Israelites na tumawag sa kanilang Diyos. So hindi pala to work lang ni God, ano? Yung makalabas ka sa wilderness, hindi lang yan work ni God. Sabi, dalawa dapat kayong nagwo-work sa wilderness para makalabas ka dyan. Kasi kahit anong work ni God, kung hindi ka willing, mananatili ka diyan. Amen? Pero dapat, nagwo-work si God, nananatili ka rin sa pananampalataya mo. At sumusunod ka rin sa pinagagawa ng Diyos. And later on, makakalabas ka dyan sa wilderness na yan. Dahil, sabi nga, kung ang tao, hindi mo maaasahan lagi na tumupad sa mga pangako nila, palagi mong maaasahan ng Diyos. Amen? At sabi dito sa verse, fear not. Sabi niya, huwag kang matakot. Sabi niya, stand still. Kasi makikita mo yung pagliligtas ng Diyos mo. Amen? Yan, sinabi niya sa kanyang salita. You can trust the word of God na makikita mo yung salvation pag nanatili ka kasi sinabi niya. Pinangako niya. Nababasa mo sa salita niya. 'Di ba? Kasi hindi sinungaling ang Diyos. So anong ginawa ni Lord para alisin? Sabi dito, to get Israel out of Egypt, God needed to do these things para maipakita na siya ay Diyos na tumutupad ng pangako. Una, anong ginawa niya? Sinugo niya si Moises sa paraw. Pero nakita mo, ang galing magplano ni Lord, no? Kinailangan muna na magkaroon ng patayan ng mga sanggol noon para si Moises ipaanod sa ilog at makuha ng anak na babae ng paraw. Para maging safe siya. Kasi gagamitin pala siya balang araw ng Diyos. Ibig sabihin, kasi silang mo pa lang, may plano na ang Diyos sa buhay mo. At siya ang gagawa ng paraan para mapulpil yung plano na yun. Amen? So una pa lang, ginamit niya na yung anak ng paraw na babae para maging safe si Moises para mangyari yung plano niya sa hinaharap. At anong nangyari? Yung bagong paraon na nag-slave sa Egypt, anong ginawa? Siya yung nakababatang kapatid na tunay na anak nung anak ng paraw na naging nanay-nanaya ni Moises. Lumaki silang magkasama. Pero ayaw nung lalaki na to, ng kinakapatid niya, though lumaki silang magkasama, ayaw niya kasi parang mas mahal ng nanay niya si Moises. Na siya naggalit. At sabi, parang ang isip niya, dahil si Moises yung mas panganay, baka siya yung pagkatiwalaan na maging paraw, next paraw, balang araw. Kaya galit ayaw ng lalaki na ito kay Moises. Pero nagkaroon pa rin sila ng relationship. At nakakatuwa, pinangyari yun ni God dahil alam niya kung si Moises hindi nakasamang lumaki nung paraw na yun, pag pumunta siya sa kaharian ng Ehipto, tingin niyo papansinin siya? Baka hindi nga siya papasukin sa loob ng kaharian eh. Sino ka ba? Gusto mong makausap yung paraw, yung hari? Sino ka ba? Para pong si God,
Pag inutusan ka niya, sabihin, punta ka nga dun sa Malacanang, sabihin mo sa presidente, palayain mo yung mga nakakulong, sabi ng Diyos. Sa tingin mo, papapasukin ka dun sa loob. Baka hindi mo nga makita yung mukha ng presidente. Kasi sasabihin, sino ba to? Pero si God, alam niya na kung ang ipapadala niya ay hindi kilala ng paraw, baka hindi siya papasukin. Pero dahil kilala ng paraw si Moises, hinayaan din siya na makapasok sa loob. No? So as you can see, naplano na lahat ni Lord, no? Kailangan na lang talaga susunod ka. Kasi naplano niya na lahat eh. So dahil kilala ng paraw si Moises, pinapasok siya sa loob, pinakinggan din siya. Kung hindi siya kilala at normal na tao lang siya, baka pinapugutan na kaagad yun ng paraw nung sinabing, palayain mo yung mamamayan ng Diyos. Pero dahil lumaki sila na magkasama, nandun pa rin yung attention ng paraw kay Moises. Pinakinggan pa rin siya. Pero pinatigas ng Lord yung puso ng paraw. Ginawa ni Moises, pinagawa sa kanya ni Lord na ahas yung tungkod. Naging ahas. Kaso, sabi niya, pinatigas ng Diyos yung puso niya, kaya hindi pa rin ibinigay ng paraw yung gusto ng Diyos. Pero pinabalik ulit ni God si Moises, ginawa naman niyang blood, yung tubig, para yung mga taga-Ehipto hindi makainom kasi malalason sila pag ininom nila yung tubig. Pero again, sabi dun sa word, pinatigas ng Diyos yung heart ng paraw. So another reason na naman, bumalik na naman si Moises, nagpadala naman ng mga frogs sa loob ng Ehipto. At ano nangyari? Napuno ng frogs yung Egypt. Anong sunod? Pinatigas na naman. Nagpadala ng balang na sumisira ng pananim at pumapatay ng mga hayop. Pinatigas pa rin ng Diyos. As you can see dito, makikita ninyo, yung delay hindi dahil sa paraw eh. Yung delay dahil sa Diyos. Minsan yung delay, bakit ka nandyan sa wilderness ng buhay mo na yan, sa place of testing na yan, kasi gusto pang makita ni Lord, gusto pa ni Lord na makita mo kung ano pa yung mga kaya niyang gawin. Minsan kasi, ang dami ng ginawa ni Lord, niligtas niya na yung buhay mo, sinagot niya na yung panalangin mo, urong-sulong ka pa rin sa pananampalataya mo. Kaya nga minsan, pinatatagal ka niya sa wilderness para mas maipakita niya pa kung gaano siya makapangyarihan para hindi ka na urong-sulong sa pananampalataya mo. Di ba? So sa huli, dahil na ito na yung final, nagpadala ng kamatayan si God. Doon sa Egypt, lahat ng panganay na anak na lalaki ng mga taga-Ehipto ay namatay. Kasama ang anak ng paraw. So as you can see, ano yung lesson tinuturo dito? Una, pag matigas ang ulo mo, hindi ka pa rin mananaro kay Lord. Siya pa rin yung masusunod. Pangalawa, the more na nilalabanan mo yung will ni God, the more na mas mahihirapan ka sa buhay mo. Amen? So, sabi dito, yun yung final na matay. Kaya, dahil namatay yung anak niya, na-realize niya, hindi ko talaga kaya yung Diyos ng Israel. Kaya pinayagan niya nang umalis yung mga taga-Israel sa Egypt. Amen? Pero sabi dito, ano po yung iba pang tinuturo ng kwento sa Israel? As you can see, God will not stop until He fulfill His purpose. Hindi titigil ang Diyos sa buhay mo na hayaan ka sa wilderness na yan hanggat hindi natutupad yung purpose niya. So kung nandyan ka pa sa wilderness ng buhay mo, meron pang ginagawa ang Diyos sa buhay mo at sa mga tao na nasa paligid mo. Hindi sayang. No, hindi sayang na nandyan ka, na hindi ka makaalis dyan sa place of testing na yan kasi may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Diba? Kailangan alamin mo ano yon. Diba? Paano ka magre-respond? Pangalawa, you don't need to force things to happen. You just need to allow God to work and move in your situation. Manatili ka lang. Sabi nga ni God, stand still, be still. Parang sa Israel, nag-aklas ba sila? Lumaban ba sila sa Ehipto? Actually, takot nga yung Egypt sa mga Israelita kasi ang dami nila. Kaya nga ginawang slave kasi ang dami. Diba? Pwede silang lumaban ng patayan, mag-aklas para makuha yung kalayaan. Pero hindi sila lumaban. Nag-intay sila kung kailan sila sasagipin ng kanilang Diyos. Nag-intay sila at nanalangin. At later on, pinakita ng Diyos na siya ay sumaklolo.
'Di ba? Hindi nila finorce yung kalayaan. Ang Diyos ang nagbigay. Amen? So sometimes, sa wilderness ng buhay natin, ang kailangan mo lang gawin ay mag-intay. 'Di ba? Intayin mong kumilos ang Diyos at siya mismo ang magdala sa iyo palabas sa wilderness na 'yan. Ang kailangan mong ginagawa, nagiging tapat kang maglingkod, nagpapatuloy ka sa pananalangin, nagpapatuloy ka na magbigay ng time sa Diyos at doon ka ire-rescue ng Panginoon. So number 3, last, here we saw that God hardened Pharaoh's heart so he can reveal more of his power. Kaya nga sabi, di ba, yung mga wilderness ng buhay natin, ginagamit yan ni Lord para ipakilala yung sarili niya. Kung hindi ka nadala sa place of testing, hindi mo makikita na tapat ang Diyos. Di ba? Si Kuya Arman, bihira na, no? It's a miracle na may tao pang magbabalik ng perang nawala. Pero pag anak ka ng Diyos, kahit yung mga ari-arian mo, pag nagiging tapat ka, pinag-iingatan ng Diyos. Amen? Pinag-iingatan ng Diyos. Kahit nga ikaw nga minsan, ikaw yung burara dyan na pangalagaan, kahit ikaw yung hindi marunong i-manage yung mga blessing ni Lord, pero iniingatan pa rin ni Lord na ma-manage mo yan ng tama. Di ba? Basta't nagiging tapat ka sa Diyos. So sabi dito, so the story na to, hindi natapos yung journey ng Israelite sa pag-alis sa Egypt. 'Di ba? Yung wilderness, yung pagsubok, hindi natapos sa pag-alis sa Egypt. Dahil may another pagsubok na pinagdalhan. At yun naman, yung place of, preparation. Preparation. Una, parang ako, nung ako ay, hello bro, kamusta? So, nung ako, ay nandoon pa sa place of testing, sa place ng pagsubok, 'di ba? Nandun yung pagka-cry out ko kay Lord. Kasi as you know, 'di ba? Ako po ay 'di ba galing din sa hindi magandang relationship noon. So, nagkaroon ako ng asawa nga na mapanakit, ng bubugbog, ng bababae. So, napakahirap ng sitwasyon at tiniis ko yun ng mahabang taon. At akala ko, okay lang, deserve ko hindi mahalin kasi wala rin naman akong okay lang yan kasi siya lang yung magtsatsaga. Pag hiniwalayan ko to, wala nang magtsatsaga sa akin kasi may mga anak na ako. Yan yung view ko noon, kaya nagtitiis ako. Inaantay ko magbago yung tao na yun. Pero habang inaantay ko, mas lalo ako nahihirapan. Pero alam nyo, sa kakapanalangin ko, hindi ako pinabayaan ng Diyos na manatili sa wilderness na yun. Ni-rescue niya ako. Hindi nga lang 40 years yung inabot. Buti na lang, hindi 40 years. My goodness, ilang taon na ako kung hanggang ngayon, nandun pa rin ako, di ba? So, ang tagal ko nag-stay sa napakamasalimuot na buhay na yun kasi wala akong faith sa Diyos. Hindi consistent yung pagtawag ko, pero nirescue pa rin ako ng Diyos. Nung magdesisyon ako na, Lord, tama na. Sometimes ang problema, kaya di ka makaalis, hindi mo masabing, Lord, this time, tama na. Tama na tong katangahan ko. Tama na tong pagtitiis ko. This time, gusto kong isuko yung buhay ko sa'yo. Ikaw naman yung mag-lead ng buhay ko sa mga plano mo. Kasi lagi kong sinusunod yung mga plano ko, lagi akong nabibigo, nasasaktan, nagkakasala. So this time, ikaw na, Lord. So anong nangyari? Inalis niya ako doon sa wilderness na yon at dinala naman niya ako ngayon sa place of preparation. So, nung nasa Kuwait po ako, doon po ako prepare ni God na magbasa ng kanyang salita at doon ako nanood ng mga testimony. So, as you can see, para makalabas ka sa wilderness, para maproseso ka ni Lord, kailangan may ginagawa ka din Di ba? Kailangan nagsisikap ka din. Nagsisikap ka na talagang makilala mo ang Diyos. Kasi willing siyang ipakilala yung sarili niya. But you need to also ask for it. Kailangan gustuhin mo din. Kasi kung gusto mo ng purpose sa buhay, kailangan magpatuloy kang kilalanin ng Diyos. Amen? Kasi doon mo malalaman yung purpose. Maraming Kristiyano ngayon, Kristiyano kuno, pero sa church lang nakakarinig ng salita ng Diyos. Huwag po kayong maging Kristiyano na Sunday service lang yung pagkain ninyo. Kasi yung kayo nga, nagugutom everyday, minung-minuto, di ba? Yung katawan ninyo. Tapos yung pagbabasa nyo ng Word of God, Sunday lang. So dapat
dapat consistent everyday nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Nagugutong ang espiritual at lagi tayong may laban. Diba? So sabi dito, sabi nga, habang nasa place of preparation, makikita mo rin na in every step na hinuhubog ka ng Diyos sa wilderness, nandun din siya kasama mo. Tingnan niyo po yung mga Israelita. Hindi natapos yung pagsubok dun sa wilderness sa Egypt, sa pag-i-slave ng Egypt sa kanila. Niligtas na sila ni Moises, nandun naman sila, dinala ni Lord sa process of preparation. At yung proper process of preparation, hindi naging madali kasi 40 years yun. Di ba? 40 years, dapat 40 days lang. Naging 40 years dahil sa kanilang mga katigasan din ng ulo habang nasa wilderness. Nagpo-provide na si God, nakita na lahat ng ginagawa ng Diyos, pero nag-uurong sulong pa rin sila sa pananampalataya, kaya tuloy umabot ng 40 years. Pero sabi sa Exodus 13:21-22, kahit na may katigasan sila ng ulo, nagpapatuloy pa rin sila sa journey. At dahil nagpapatuloy sila, pinapakita araw-araw ni God na nandun si God kasama nila sa journey na yun, sa preparation na yun. Imagine si God nagpapaulan ng pagkain mula sa langit araw-araw. Hindi nila kailangan pagtrabahuhan. Pagising nila, nandun na yung pagkain. See? Alam nila si God ang nag-provide. Pangalawa, sabi sa Exodus 13:21-22, God is sending pillars of cloud in the day to guide them at para meron silang masisingulungan at may gagabay sa kanila para malaman kung saan sila dapat magpunta. Na safe. Imagine that. Makikita mo yung pillars of cloud. Ano ba yung pillars of cloud? Yung makapal na ulap. Makapal na ulap na sumasama sa kanila habang naglalakad sila, sinisilungan sila at ginagabayan sila kung saan sila patungo. Para lang makita nila, ako ang Diyos, kasama niyo ako. Sa umaga. At sa gabi, anong ginagawa ni Lord? Nagpapadala siya ng apoy na maging liwanag ng Israel sa kanilang paglalakad sa gabi, sa paglalakbay nila sa gabi. Yun yung liwanag nila, yun yung gabay nila, paano sila makakapaglakbay sa lugar na hindi sila mapapahamak. As you can see, habang nasa wilderness ka, kasama mo si Lord. And for sure, nakikita nyo na rin yan. Dati sa kanila, ang gabay nila ay yung pillars of clouds and yung fire. Pero ngayon, ang gabay ninyo ay ang salita ng Diyos, yung mga leaders ninyo, at yung mga ginagawa araw-araw ng Diyos para maipakita sa inyo na kasama nyo ang Diyos. Amen? Kasama nyo ang Diyos sa mga salita niya, mababasa nyo yun. Sa mga pangako niya, di ba? Sa mga answered prayer na nararanasan nyo. Sa mga provision na nararanasan ninyo. Makikita ninyo na tunay na buhay ang Diyos kasama ninyo. Kaya sabi dito, diyan sa mga wilderness na yan, diyan mo mas may encounter si God. Diyan mo masusubok kung paano siya mag-provide at kung paano siya mag-protect at kung paano kanya gagabayan sa papunta sa promised land. May promised land si Lord sa ating lahat. Di ba? May magandang plano ang Diyos sa bawat isa. Pero kailangan magpatuloy ka, magtiwala ka, manatili ka sa pananampalataya. Amen? Kasi doon mo talaga makikita paano kikilos si Lord. So, sabi dito, maaaring yung wilderness, so sabi ko nga kanina sa testimony ng buhay ko, tinanggal ako, nandun ako una sa process ng pag-alis ni Lord doon sa wilderness ng buhay ko, tas dinala niya ako sa another wilderness kung saan hinubog niya ako. At pangatlo, dinala niya ako sa promised land. Yun ay kasama ko na ngayon kayo. Amen? Pero hindi pa ito yung promised land ni Lord. Kasi yung tunay na final promised land ni Lord ay sa heaven kasama niya. Gusto niyo po bang makasama ang Diyos sa langit? Amen. Gusto niyo bang makita yung street of gold? Amen. Gusto niyong kumain doon sa mahabang lamesa ng Diyos sa kalangitan? Pwede niyong ma-interview si David. Pwede niyong ma-interview si Abraham. Pwede niyong makausap lahat ng mga famous dyan sa Bible. Possible, di ba? Kung magpapatuloy kayo. Pero kung sa financial pa lang sumusuko ka na,
may sakit lang yung mahal mo sa buhay, nawawalan ka na ng pagtitiwala sa Diyos. Minsan, sa pagkita pa lang ng pera, talo na yung commitment mo kay Lord, mahihirapan kang makarating sa promised land. Kung magdi-decide ka na isuko yung buhay mo ngayon kay God, siguraduhin mong magkukumit ka hanggang wakas, hindi lang sa umpisa. Amen? Parang yung mga kalalakihan natin, alam nila pag Sunday kaya Sabado pa lang, naghahaano na sila. Naghahanda na sila kasi Sunday may gagawin eh. So hindi lang dapat mga katatayan. Dapat kayong mga kananayan, kayong mga kabataan, ganun din. Gusto ko at gusto ni Lord na makilala yung church na ito dahil nakikita ng mga tao sa labas kung gaano ka-committed yung mga taong nandito na magpatuloy sa pananampalataya sa Diyos. Ipakita natin yung kaibahan natin sa iba kung paano tayo magmahalan, kung paano tayo manampalataya, at kung paano tayo magpakita ng kabutihan sa ating kapwa. Amen po ba? Kulang pa ito. Kulang pa. So, maaaring nasasadla ka ngayon sa maling relasyon, maaaring yan yung wilderness na hindi mo maalis-alisan. Maaaring struggle ka ngayon dahil nag-iisa ka sa buhay ngayon. So maaaring yan yung pagsubok mo, place of testing, kung paano ka magtitiwala sa Diyos. Kung may darating pa nga ba na tamang tao sa buhay mo. May daming nakarelate ah. So maaaring marami kang di matapos-tapos na task sa school na nagiging pagsubok sa faith mo, sa paglilingkod mo, o sa time mo kay Lord. Maaari naman sa may mga trabaho. Yung wilderness at yung place of testing mo ay yung work mo. Lagi na lang nagiging hindran sa paglapit mo kay Lord. No? Laging hadlang na kung kailan Sunday, wala kang time. Di ba? Maaaring yung place of testing mo ay yung asawa mo na wala nang ginawa kundi pasakitin yung ulo mo o yung mga anak mo. Kapatid, makakalaya ka sa wilderness na yan basta't magpatuloy ka lang. Manatili ka lang at makikita mo yung pagliligtas ng Diyos. So kabahan na yung mga sakit ng ulo ng asawa dyan. Baka palayain yung misis at Uy, amen ka dyan. Hindi naman. Sabay kayong lalaya yan sa kahirapan. Sabi nga, dapat ang mga mag-asawa sa kahirapan, sa kalungkutan, sa karamdaman, di ba? At sa tagumpay. Dapat magkasama yan hanggang sa wakas, hanggang kamatayan, di ba? So, sabi dito, ano man yung wilderness na yan? Una, no, diyan mo mas may encounter si God. Pangalawa, diyan mo makikita paano siya magpo-provide. Pangatlo, diyan mo mawi-witness ang mga miracles niya. So, yung asawa mo na akala mo imposibleng baguhin ni Lord, diyan mo masusubok si Lord. Kung magpapatuloy ka, subukin mo ang Diyos. At sinasabi niya, makikita mo na magbibigay siya ng milagro. Amen po ba? Minsan ang kulang yung pagpapatuloy eh. May gusto kang gawin si Lord, pero hindi ka naman nagpapakatatag sa pananampalataya mo. Kung may gusto kang gawin si Lord sa buhay mo, maging committed ka na paglingkuran ng Diyos mo. Amen? At sabi dito, diyan mo malalaman paano magbago ng tao ang puso ng Diyos. Maaari yung asawa nyo laging stress. Lagi na lang kayong inaaway. Lagi na lang kapag may problema, hiwalay na tayo. Ganyan minsan yung babae, pagka nadlagay sa hirap, hiwalay agad. Di ba? Pag may problema, hiwalay agad. Pero kaya yang baguhin ng Diyos kung ikaw magiging tapat ka sa Panginoon. Kung pati ikaw nagpapatangay sa asawa mo, at pati ikaw nagpapatangay sa gawa ng dyablo, hindi mo malalampasan yung struggle na yan, yung wilderness na yan. Kailangan manindigan ka. Kasi yan yung way para maka-way out ka. Yung lumaban ka, manatili ka at magtiwala ka sa Panginoon. Di ba? Kaya nga yung mga gustong ilaban yung mga asawa nyo, merong pag-asa sa Panginoon kung magpapatuloy kayo. Sabi niya, madamot ba ang Diyos? Hindi ka ba niya mahal? Hindi eh. Kasi mahal ka ng Diyos. Hindi ba niya ibibigay yung hinihingi mo? Ibibigay yun ng Diyos. Pero kailangan, ipakita mo kung gaano mo kagusto yung bagay na yun. Amen po ba? Ano ba yung kanta na yun? Kailan ka iniwan ng Diyos? Hanggang doon lang po yung alam ko.
Yun lang yung natandaan ko eh. So, yun po. So, last na lang po. Paano makakapanatili sa pananampalataya habang nasa wilderness? Una, tandaan natin yung word na still. Still. Ano ba yung still? Pananatili. So ano yung dapat nating gawin para makapanatili tayo sa mga place of testing habang piniprepare tayo ni Lord sa kanyang divine purpose? Una, stay calm. Manatili tayong kalmado. Minsan, naubos lang yung, kakabless lang ni Lord, naubos lang yung laman ng bulsa. Aligagana ka agad si Mrs., di ba? Nai-stress na kaagad dahil walang laman ng bulsa. Kumalma ka lang, sabi ni Lord. Sabi niya, alam mo naman, lagi naman ako nagpo-provide, di ba? Di ba? Kailan ba kita pinabayaan? Di ba? Nagloloko yung asawa. Oh, ngayon, takot na takot. Di ba? Hindi na makakalma. No, hindi na makontrol yung sarili. Kalma ka lang. Tandaan mo, hawak ko yung asawa mo, yung buhay ng asawa mo sa mga kamay ko. Kaya kong baguhin ang buhay ng asawa mo. Amen? Kaya sabi, stay calm. Pangalawa, habang nagiging kalmado ka, trust God. Dapat nagtitiwala ka kay Lord. Kalmado ka, nagtitiwala ka kay Lord na hindi niya hahayaan na mapahamak ka o yung pamilya mo. Hindi niya hahayaan na malagay ka sa alanganin kung nagiging tapat ka sa Kanya. Amen? Pangalawa, imitate Christ-like character. Anong character ni Christ yung i-imitate mo? Pag nasa wilderness tayo, gusto natin makalabas ka agad eh. Kasi marami sa atin ayaw ng uncomfortable situation. Ayaw ng pagsubok. Darating pa lang ng pagsubok, Lord, tanggalin mo na tong pagsubok na to, Lord. Ayaw ko nito. Lord, bakit dito mo pa ako sinusubok? Alam mo naman, dito ako mahina. Ano ka ba, anak? Kalma ka lang. Kalma ka lang, magtiwala ka sa akin, may ginagawa ko sa buhay mo. Diba? Binabago kita araw-araw. Binabago ko yung asawa mo araw-araw. May pinatutunayan ako sa'yo na kaya kitang tulungan sa mga wilderness na to. Kaya kalma ka lang. Gawin mo kung ano yung sinabi ni Christ na sabi niya, nung malaman niya lahat ng mga pagdadaanan niya na paparating na, mararanasan niya na maghihirap siya, dadana siya ng pagsubok, papapako siya sa krus, bilang nasa katawan, nandun din yung yung takot na malaki yung mararanasan niya. Pero sabi niya, Lord, sabi niya, Father, kung pwede mong tanggalin yung cup ng paghihirap na to, Lord, Father, baka pwede mong tanggalin. Pero hindi yung kalooban ko yung maganap, kundi yung kalooban mo. Kung nilagay ka sa wilderness na yan, ng buhay mo ng Diyos, inalis yung asawa mo, single ka ngayon, nag-iintay ka pa rin, ilang years na. O kaya may pagsubok kayo ng asawa mo sa pinansyal, sa marriage ninyo, di ba? May pagsubok ka sa school, may pagsubok ka sa pamilya. Sabi ng Diyos, asamin mo lang yung will ko na mangyari, maganda yung kalalabasan ng sitwasyon na nararanasan mo. Paglabas mo dyan, merong victory na ibibigay ako sa'yo. Amen po ba? So, pang L, lean to God, God's will and plans. No? Huwag mong gawa ng paraan yung sitwasyon sa sarili mong kakayanan na malampasan mo yung wilderness. Sabi, ipagkatiwala mo kay Lord yung mga plano mo sa buhay. Mag-lean ka doon sa mga plan niya, huwag yung plano mo. Lord, hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Lord, hindi yung plano ko, kundi yung plano mo. Lord, hindi yung expectation ko, kundi kung ano yung expectation mo. Dapat ganun. At pang-last, learn in the process and experience. Marami ditong tao nilalagay sa wilderness, no? Sa place of testing, pero walang natututunan, kaya hindi nakakalabas doon sa wilderness na yon. Dapat, kapag nasusubok, meron lesson tayong natututunan. At kapag nalampasan mo na, dapat wag mo nang ulit-ulitin at balik-balikan yung lugar kung saan ka nasubok. Kasi dapat moving forward, hindi umaatras. Sa escalator ba, pag pa-forward yung lakad mo tapos pababa yung escalator, makakarating ka ba sa taas? Hindi, mapapagod ka lang. Kaya nga dapat sabayan mo yung paakyat ka din. Amen po. So ngayon po, application. In moment that you feel discouraged, stress, and losing hope, know that your God is always available to help. Sa oras na nai-stress ka, sa oras na nadi-discourage ka at nawawalan ka ng pag-asa, tandaan mo na laging available ang Diyos mo para tulungan ka.
Pangalawa, you should not fight your battle in your own. Allow God to fight the battle for you. Amen? Pangatlo, katulad ng isang bata na ang lakas ng sigaw kapag may nang-aaway sa kanyang tatay, ganun din tayo dapat. The more na lumalakas yung problema, dumadami, dapat mas lumalakas yung